Mahigit 180,000 pasahero ang naitala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX 3 araw bago magpasko. Marami po sa kanila biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao. At saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, tuloy-tuloy pa rin ngayong gabi ang pagdating ng mga pasaherong nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya dito sa PITX. Pagpasok sa PITX kanina, mahabang pila na ng mga pasahero ang kupungan. Mahaba din ang pila sa security check at sa bilihan ng tiket. Hindi naman daw ito alintana ng mga pasahero. Ang mahalagaan nila, makauwi sila sa probinsya. Ang 19 na taong gulang na si Carl Celon, namatayan ng ina ngayong taon. At matapos ang halos 16 na taon, muli silang magkikita ng kanyang ama. Kaya naman napakahalaga raw ng Paskong ito para sa kanya. First time ko po makakabanding yung papa ko po ng Pasko po. Since bata po kasi ako, ngayon ko lang siya nakasama po ulit. So ngayon po, nagkaroon kami ng conversation, then this coming Christmas po, doon po ako sa kanya mag-celebrate. Para naman kay Razel Almelia na Palegazpi kasama ang pamilya, tradisyon na raw umuwi at mag-reunion tuwing Pasko. Para po makaspend ng Christmas sa family. Kasi once a year lang naman eh. So for 1 year, nandito kami. So at least this December makauwi sa pamilya. Mahaba ang mga pila pero mabilis naman ang paggalaw kahit mano-mano ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. May K9 din sa mismong entrance at may nakaantabay ng mga pulis at tauhan ng PFP. Sa mga magla-last minute pasalubong shopping, may mabibili rin dito mga damit, pagkain at iba pa. As of 8 p.m., umabot na sa 180,407 ang mga pasahero rito. Bagamat wala pang fully booked na biyahe, nasa 72.79% na ang booking pa Bicol at 33.33% naman ang pa Visayas at Mindanao. Sa kabila ng siksikan at pila, nangingibabaw pa rin dito ang saya at pag-asa. Dahil para sa mga pasahero, ang pinakamahalagang destinasyon ngayong Pasko ay ang kanilang mga tahanan. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Tanghali pa lang, fully booked na ang mga biyahe papuntang Odyongan, Romblon, Sibuyan at Rojas. Gayon din ang Pakatiklan, Aklan kaninang hapon. Kaya bukas na makakabiyahe ang mga pasaherong bigong makakuha ng tiket. Nag-inspeksyon din kanina ang Philippine Ports Authority. Sa datos ng PPA kahapon, mahigit 30,000 ang pasahero sa Pantalan. Mas mataas kumpara sa 21,000 pasahero kada araw na naitala noong Pasko 2024. Hanggang sa ngayon, pinagpupush pa natin na sana 100% na yung online ticketing ng mga shipping lines natin. At nakita natin na kahit na mag-online ticketing tayo, kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Pag magpapilot lang ng mga pasahero. Mahigpit din ang seguridad sa Pantalan. Bawal ang baril, patalim, mga paputok at iba pang bagay na madaling magliyab. Dagdag pahirap naman sa mga biyaheng Bicol at Visayas ang traffic sa Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Ilang sasakyan ang nasiraan dahil sa di magandang kondisyon ng highway. Inaasahang titindi pa ang traffic bukas. Sa NLEX, nakaranas din ng pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa gawing Smart Connect northbound hanggang May Kawayan, Bulacan. Sa southbound traffic mula Bukawe Barrier hanggang Valenzuela kaninang alas 11 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon. Nauna nang inanunsyo na libre ang toll sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX sa mga piling oras ng bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon. Ipatutupad din ang libreng toll sa SLEX, NAIA Expressway, Skyway, Star Tollway at TIPLEX. Pia, paalala naman sa mga biyahero na maglaan po kayo ng sapat na oras para sa inyong mga biyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng mga pasahero magsisiuwian sa kanilang mga probinsya sa pagdating o pagsapit ng Pasko. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Maraming salamat, Katrina Son.